Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong kwento ang mapapakinggan natin ngayon. Uumpisahan ko na po. Hindi lahat ng taong may maraming pera ay tunay na mayaman. May mga taong kayang mag-ipon ng salapi pero hindi marunong magbahagi kahit kaunting kabutihan man lang. Kapag dumating ang panahon na sila naman ang mangangailangan, tsaka lang nila mauunawaan na may mga bagay na hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming pera. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Aling Fe, isang tindera na kilala sa lugar nila hindi dahil sa sipag niya, kundi dahil sa kadamutan niya. Sa maliit nilang barangay, halos lahat ay dumaraan sa sari-sari store niya. Kumpleto kasi ang paninda nito. Maganda ang pwesto ng tindahan, kaya araw-araw may bumibili. Pero kahit gaano kalaki ang kinikita niya, ni katiting na awa walang natitira sa puso niya. Kahit nga ang sarili niyang asawa, hindi rin nakakaligtas sa pagiging madamot niya. Fe, kukuha sana ako ng isang soft drinks. Kanina pa ako bilad na bilad sa init. Anong kukuha ang sinasabi mo? Isang bote lang naman. Oh, ano? Hindi ka magbabayad? Asawa mo naman ako. Ano naman ngayon? Nauuhaw na kasi ako. Kung nauuhaw ka at gusto mo ng soft drinks, magbayad ka. Ano? Narinig mo naman ang sinabi ko, hindi ba? Magbayad ka kung gusto mong makainom. Isang bote lang naman yon. Kahit pa ilang bote pa yan, paninda ko yan eh. Buong umaga na akong namalengke para sa tindahan natin. Tumulong akong magbuhat sa mga sako ng bigas. Tapos, isang soft drinks lang ba naman, pagdadamutan mo pa ako. Alam mo namang hindi libre ang paninda ko. Grabe ka naman. Mas grabe kung malulugi ako. Ikakalugi mo ba ang isang soft drinks? Magkano ba isa yon? 20. 20. 12 lang ang puhunan niya na. Kumukonsumo ng kuryente ang refrigerator. Malamang magpapatong ako. Pati ako, tinutubuan mo pa. Bakit? Customer ka rin naman, hindi ba? Hindi customer ang asawa. Walang asa-asawa kapag negosyo na ang pinag-uusapan. Alam mo, Pe, sobra na yung ginagawa mo, ha? Sobra naman saan? Sa pagkapit mo sa pera. Hindi pagkapit ang tawag doon. Ano? Pagiging praktikal yon. May hangganan din ang pagiging praktikal. At sa tingin mo, ikaw ang magsasabi ng hangganan na yon. Hindi ano? Pinagsasalitaan at pinagdadamutan mong sarili mong asawa dahil lang dyan sa iisang soft drinks. Syempre, kung pababayaan kita ngayon, bukas 2 na ang kukunin mo at sa susunod parami na ng parami. Aabuso ka na, no? Talaga bang ganyan ang tingin mo sa akin, ha? Hindi lang talaga ako nagpapaabuso sa kahit sino. Natahimik na lang si Mando noon at umalis na. Kinagabihan, habang kumakain sila, naalala ni Mando ang sinabi sa kanya ng kapitbahay nila. Kung paano pinahiya ng asawa niya ang pinsan nitong si Lorna. Nagkataon kasing wala si Mando doon. Hindi na rin naman nabanggit ni Aling Fe ang tungkol ron. Nga pala, ano ba talagang ginawa mo kay Lorna? Bakit naman napunta si Lorna rito? Nakita ko kasi siya kanina. Ano naman ngayon kung nakita mo? Kinawayan mo sana. Umiiwas nga ng tingin dito. Problema na niya yon. Baka masama pa rin ang loob niya sa'yo. Bakit naman sasama ang loob niya? May ginawa ba ako? Oo, sinigawan mo nga raw nung nagpunta rito. Hindi ko nakasalanan kung maramdamin siya. Hindi naman siguro magdadamdam yun kung walang dahilan. Baka naman nasaktan mo. Hindi ako nananakit.
Hindi naman pisikal lang ang pananakit. Ano bang gusto mong sabihin ha, Mando? Pinaalala ni Mando ang nangyari. Isang araw pa lang ang nakakalipas mula nang mangyari ang hindi magandang eksena sa tindahan nila. Tanghaling tapat noon, kapag ganung oras, walang customer si Aling Fe. Doon naman dumating si Lorna. Namumugto ang mga mata nito. Ilang gabi nang hindi nakakatulog sa kakaiyak. Sumubok itong manghiram kay Aling Fe para sa nanay niya. Pero sa halip na maayos na pakiusap ang nangyari, sinigawan at pinahiya ni Aling Fe ang pinsan niya. Ano? Naalala mo na? Wala akong pinagsisisihan sa ginawa kong yon. Talaga ba? Aba, oo naman. Hindi ko naman obligasyon ng nanay niya. Abay, nanay niya yun, hindi sa akin. Pero pinsan mo siya. Bakit ba paulit-ulit ka? Fe, wala ka na ba talagang malasakit sa kanila? Kamag-anak mo yun. Kung sa bawat kamag-anak na manghihiram ay bibigyan ko, aba, ako naman ang mauubusan. Tayo ang mawawalan. Hindi naman lahat bibigyan mo ng marami. Kahit yung mga talagang nangangailangan lang. Kahit isa sa kanila, wala akong bibigyan para patas. Alam mo namang mahirap lang sila. Ano na lang yung magbigay ka kahit na kaunting tulong man lang. Ay nako, hindi ako charity, Mando. Tindera ko, no? Tandaan mo yan. Napailing na lang si Mando. Hindi na siya sumagot noon. Hindi lang yon ang kadamutan ni Aling Fe. Bukod kay Mando, maging ang mga anak nila at maging ang apo, nakaranas na rin na pagdamutan ni Aling Fe. Hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng bagay. Hoy! Kay aga-aga TV ang inaatupag nyo. At nagsama ka pa talaga ng ibang mga bata dito. Lola, wala naman pong pasok ngayon. Ano naman ngayon? Mabuti naman sana kung kayo ang nagbabayad ng kuryente. Dito na nga kayo kumakain pati kuryente kayo pang makonsumo. At yung mga yan, pinapanood mo ng libre. Aba, kung gusto nilang makinood, magbayad sila. Ano na naman ba to, Fe? Bakit ba sinisigawan mo ang mga bata? Ayan, kita mo, mga nanunood ang aga-aga pa at naka-electric fan pa. Pagbigyan mo na. Wala naman silang pasok. Tsaka, ayaw mo bang may ibang mga kaibigan ng apo mo? Ang ayaw ko yung ginagamit nila ang mga gamit dito. Nagsasama pa ng ibang tao. Ano, nakikinabang sila ng libre? Pambihira ka talaga. Mga bata yan. Pagdadamutan mo pa. Bakit naman hindi? Tayo ang nagbabayad ng kuryente dito. Tsaka yung electric fan na yan. Kabibili lang yan Sila na naman ang sisira. Ay nako. Sige na, apo. Maglaro na lang kayo dun sa may labas, ha? Pagpasensyahan mo na ang lola mo. Ang damot niya talaga. Kapag si Papa talaga yumaman, hindi na kami titira dito. Kita mo na. Pati ang bata natututo ng magdamot dahil sa pinapakita mo. Bakit sa akin mo isisisi yan? Ako bang nanay niyan? Ako bang nagtuturo dyan ng ganyang asal, ha? Makalipas lang ang ilang araw. Tulad ng dati, abala si Aling Fe sa pagbibilang ng benta, habang si Mando naman ay nag-aayos ng mga bagong dating na paninda. Wala silang kibo dahil parehong nakafocus sa ginagawa. Hanggang sa may humintong tricycle sa may tapat ng tindahan nila. Bumaba ang isang babae. Kasunod noon ang lalaki. Parehong pagod ang itsura nila. Namumugto pa ang mga mata. Nang makalapit sila, agad silang nakilala ni Mando. Kayo pala, Mila. Kuya Mando. Nandyan ang ate mo. Sandali lang at tatawagin ko. Fe! Ano? Halika at may bisita ka. Sino ba yan? Basta, lumabas ka na dyan. Kita mo nang may ginagawa ako. Oh, bakit nandito kayo?
Hindi kaagad nakapagsalita si Mila at napayuko dahil sa pangbungad na salita ng ate niya. Nakababatang kapatid ni Aling Fe si Mila. Malapit naman sila pero hindi na madalas nakakapag-usap simula nung malayo si Mila ng mag-asawa na ito. Mahigpit na hawak ni Mila ang envelope na puno ng mga reseta at mga papeles galing sa ospital. Nanginginig at nag-aalangan pa siya ng magsalita. Ate, ano ba? Pwede ba kitang makausap? Kung tungkol na naman sa pera yan, huwag na. Pakinggan mo muna sana ako. Bilisan mo, marami pa akong gagawin. Pasensya ka na, ate. Ano ba talaga? Sabihin nyo na ang gusto nyong sabihin. Nasa ICU pa rin kasi si Joshua. Ano? Kamusta siya? Ilang araw na ba ang anak niyo ron? Ang sabi ng doktor, kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon kasi kung hindi raw, baka hindi na siya tatagal. Kulang pa rin kami ng pambayad hanggang ngayon. Ate, ikaw na lang talaga ang alam namin na makakatulong kay Joshua. Magkano ba ang kakailanganin niyo kung sakali? 300,000 kuya, yun ang kailangan. Pero kahit hindi naman lahat mahiram namin sa inyo dahil malaking pera yon, dadagdagan na lang namin sa iba. Kahit makahiram lang kami ng kaunti. Babayaran ka namin ate. Kahit hulugan, kahit ilang taon pa, magbabayad kami. Sisiguraduhin ko yon. Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ako bangko para lapitan ng mga nangangailangan. Nakikiusap kami sa iyo ate. Hindi ko problema ang anak nyo. Ate naman, huwag mo akong hawakan. Ikaw na lang ang malalapitan namin. Bakit ako? Kasi pamilya tayo, ate kita, at alam kong tutulong ka kahit na hindi malaki, kahit magkano lang. Ngayon, naaalala nyo yung salitang pamilya. Noong maayos ang buhay nyo, nasan ba kayo? Hindi nga kayo makadalaw dito, hindi ba? Dahil ginagawa namin ang lahat para hindi kami makahingi ng tulong sa'yo noon. Oh, di ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyong yon. Ate naman, tulungan mo naman kami, kahit ngayon lang. Wala akong maitutulong. Kahit pautang na lang. Hindi, pare-pareho lang naman kayo ng mga sinasabi. Sa umpisa lang kayo magagaling, pero pagdating ng bayaran, puro na kayo dahilan. Hindi kami ganun ate, kilala mo naman ako. Lahat naman ganyan ang sinasabi. Ilang beses ko nang narinig yan, kaya sirang-sira na ang ganyang mga dahilan sa akin. Mahigpit na napakapit si Mila. Halo-halo na yung emosyon na nararamdaman niya, hiya at determinasyon. Dahil bilang ina, gagawin niya ang lahat para lang mailigtas ang anak niya. Kahit pa kapalit nun ay lumuhod siya sa harap ng ate niya. Pumapatak na ang luha ni Mila nang magsalita ito ulit. Saglit na natahimik naman si Aling Fe. Inakala ni Mando na aawa na rin ito. Pero kabaliktaran ang nangyari. Alam kong marami kaming pagkukulang ate. Pero bata ang nakasalalay dito. Wala pa siyang 10 taong gulang. Maawa ka naman sa pamangkin mo. Ano bang akala nyo? Nagtatai ako ng pera. Pinaghirapan ko ang perang hawak ko, kaya hindi ko ipapautang yon sa kahit sino. Pero ate, kapatid mo naman ako. Hindi naman ako ibang tao lang. Ano naman ngayon? Walang koneksyon yon sa pera ko. Ate, nakikiusap ako. Kahit para na lang sa pamangkin mo. Please. Wala akong pakialam. May money, may rules. Bilas, baka naman pwedeng mapakiusapan mo si Ate Fe. Ay nako. Kung gusto nyong mabuhay ang anak nyo, humanap kayo ng ibang malalapitan. Hindi ako ang makakatulong sa kanya.
Ate, kahit ngayon lang, para kay Joshua. Mila, tumayo ka na dyan. Hindi ako tatayo hanggat hindi siya naaawa sa amin o kahit sa anak ko man lang. Ate, ikaw na lang ang malalapitan ko. Huwag mo akong hawakan. Nakikiusap ako. Kahit magtrabaho ko dito sa bahay mo, sa tindahan mo, nang walang bayad gagawin ko. Tulungan mo lang kami, ate. Tumayo ka na dyan. Hindi ako tatayo. Kapag hindi ka tumayo, magpapatawag ako ng mga tanod para kalad ka rin kanila palabas. Fe, ano ka ba naman? Manahimik ka, Mando. Pasensya na, kuya. Ben, halika na. Wala na talaga tayong pag-asa. Mila, sandali lang. Kami nang bahala, kuya. Tatanggapin na lang namin ang kalagayan ni Joshua. Hindi, eto. Kahit papano, sana makatulong to sa inyo. Nasa ate mo kasi ang lahat ng pera at yan lang ang naitatabi ko. Salamat, kuya. Salamat. Sige na, mag-iingat kayo ha. Magpakatatag ka. Mahina na lang na tumangunon si Mila. Pagkatapos, naglakad na palabas ng tindahan. Habang papalayo ang mag-asawa, napabuntong hininga naman si Mando. Sa totoo lang, mabait si Mila. Wala silang hidwaan ni Fe, kaya hindi maisip ni Mando na ganun na lang ituring ni Aling Fe ang kapatid niya. Bakit mo naman ginawa yon? Hindi ko nga sila obligasyon. Pero kapatid mo yon, Fe. Hindi ko responsibilidad ang problema nila. Anak nila yon, hindi naman sa akin. Hindi naman sila lalapit sa'yo para manghingi lang, kundi para sa buhay ng bata. Ay nako, wala akong pakialam. Pamangkin mo yon. Ano na lang yung nag-abot ka ng kahit kaunti man lang. Malaking tulong na sa kanila yon. Sinabi ko na sa'yo, wala akong obligasyon sa kanila. Kasalanan ko ba na nagkasakit ang batang yon? Ang tigas naman ng puso mo. Hindi ka man lang ba nakaramdam ng awa? Basta, tigilan mo na ako. Kung hindi, pati ikaw palalayasin ko rito. Napailing na lang si Mando. Hindi niya akalain na tuluyan nang nawala ang kabaitan sa puso ng asawa niya. Samantalang sa ospital, patuloy na lumalaban si Joshua. Pero unti-unti na ring nauubos ang oras niya. Anong gagawin natin, Ben? Halos wala na tayong mahingan ng tulong. Hindi ko na rin alam kung magbenta kaya ako ng kidney. Ano? Hindi. Delikado yon. Paano kung ikaw naman ang mapahamak? Ay nako, ang hirap talaga kapag mahirap ka lang. Saan pa ba tayo lalapit? Hindi pwedeng magtagal si Joshua ng ganyan. Ano ka ba? Malakas ang anak natin. Alam ko lalaban siya hanggat makumpleto natin ang pera. Ayoko lang na mawala ang anak natin, Ben. Alam ko, kahit ako, ayokong mangyari yon. Kasi naman ang ate mo, napakadamot. Huwag mo siyang sisihin. Hindi naman natin siya mapipilit eh. Pera niya yun. Para kasing hindi niya kayo kadugo. Mabuti pa si Bilas, kahit papaano may awa. Siya wala. Hindi ko nga alam paano pinagpapala yun sa negosyo niya eh. Napakadamot, ang sama pa ng ugali. Tama na. Huwag mong ibuhos sa kanyang galit mo. Ang isipin natin kung kanino pa tayo lalapit ngayon. 3 araw ang lumipas. Maaga pa lang, kapansin-pansin na ang katahimikan sa buong barangay. Napansin yon ni Mando. Habang nagwawalis siya sa harap ng tindahan, may kung anong kaba ang bigla niyang naramdaman sa dibdib. Maya-maya, lumapit sa kanya ang kapitbahay nilang si Aling Cora. Mando! Oh, Cora, anong meron? Patay na raw ang anak ni Mila. Ha? Totoo ba yan? Oo, kaninang madaling araw daw.
Hindi na kinaya ng bata. Oh, ano namang pinag-uusapan nyo dito? Nagbubulungan pa kayong dalawa. Fe, alam mo ba na wala na ang anak ni Mila? Wala na. Sayang na bata. Hindi ka man lang ba nalungkot? Pamangkin mo yon. Ano namang magagawa ko? Patay na, hindi ba? Hindi ko naman siya mabubuhay kung malulungkot ako. Fe, kahit simpatya man lang sana magpakita ka naman sa pamangkin mo. Para saan pa? Patay na nga. Ano pang magagawa ng simpatya? Hindi na nagsalita pa si Mando noon. Ramdam niyang lalo pang tumitigas ang puso ng asawa niya. Kinahapunan, may huminto ulit na tricycle sa harap ng tindahan. Mabagal na bumaba si Mila at Ben. Pareho silang nakasuot ng itim. Sa pagkakataong yon, wala na silang dalang kahit ano. Isang puting sobre na lang ang hawak ni Ben. Nang makita sila ni Mando, agad itong lumapit. Mila, nakikiramay ako. Kuya, wala na ang anak ko. Wala na si Joshua. Pasensya na kayo ha sa nangyari noong huling punta nyo dito. Okay lang kuya, pero pasensya na rin ha. Nandito na naman kami. Ano ba yan, Mando? Bakit ba may umiiyak dyan? Sino ba yan, ha? Ate, kami ulit ito. Ano? Bakit kayo nandito? Makikiusap sana ulit ako. Hindi pa ba kayo nadala? Wala pa rin kasi kaming sapat na pera. Para saan naman ngayon? Wala na ang anak nyo, hindi ba? Para sa pampalibing niya. Kulang pa kasi kami sa pambayad ng kabaong niya at saka sa paglilibingan niya. Kahit konting tulong lang, ate. Tulungan mo naman kaming mailibing ng maayos yung anak namin. Ako na naman ang kukulitin nyo. Nakikiusap ako, ate. Wala na kaming nagawa noon para mapa-opera siya. Kaya sana kahit sa pangpalibing man lang. Patay na yan. Hindi na mabubuhay kahit bigyan ko pa kayo ng pera. At kahit gaano kagandang pagpapalibing pa ang gawin nyo, hindi na maibabalik ang anak nyo. Paano mo nasasabi sa anak ko yan? Ano bang gusto mong sabihin ko? Tulungan mo naman kami, ate. Para saan pa? Patay na nga. Sayang lang ang perang ibibigay ko sa inyo. Fe, ano bang sinasabi mo? Totoo naman ah. Ikaw, matagal na akong nagtitimpi sa'yo. Alam mo ba kung gaano namin pinaglaban ng anak namin, ha? Wala akong pakialam doon. Ilang araw na rin kaming balisa. Hindi ko naman na problema yan. Kaya nga nagmamakaawa kami sa'yo, ate. Hindi rin naman kita pinilit na lumapit sa akin, hindi ba? Tama na yan, Fe. Hindi. Kapag sinabi kong ayaw ko, ayaw ko. Tapos ang usapang ito. Halika na, Mila. Wala na tayong mapapala pa dito. Ayoko sanang umabot sa ganito, ate. Pero hindi ko akalain na wala kang puso. Sana lang hindi mo maranasan ang mga naranasan namin. Kahit sino sa pamilya mo. Dahil pang nangyari yun, hindi ko na alam. Mahigpit na hinawakan ni Ben ang kamay ng asawa niya. Tsaka tumalikod bago tuluyang sumakay sa tricycle nila. Huminto si Ben. Malinaw ang bawat salitang binitawan niya noon. Ano? May sasabihin ka pa? May mga sugat na hindi kayang pagalingin ng panahon. At may mga taong pinapaubaya na lang sa mga taong marunong gumanti. Kagaya mo. Ben, ano bang sinasabi mo?
Salamat na lang, Bilas. Pero sana naging katulad mo ang asawa mo. Ay nako, huwag kang ang makinig ron. Siya pa talagang magbabanta. Ay, mga tao nga naman oo. Kahit ako, hindi ko nagustuhan yung sinabi niya. Pero ikaw naman kasi, Oh, bakit ako na naman? napakadamot mo. Ang tigas-tigas ng puso mo. Alam mo, kapag pinagbigyan mo ang mga taong yan, aabuso ang mga yan. Uulit at uulit sila hanggang sa ano, patong-patong na ang hiram nila hanggang sa hindi ka na mababayaran. At ako, anong mangyayari sa akin? Ako ang mawawalan. Ay, grabe ka naman. Ngayon lang naman hihiram ang kapatid mo sa'yo. Kahit nga abuloy mo na lang sana yun sa pamangkin mo. Hindi mo pa ginawa. Hindi naman ako santo para bigyan sila ng bigyan, ano? May limitasyon ng lahat. Limitasyon? Wala ka pa ngang ibinibigay sa kanila. Huwag naman sanang dumating yung araw na tayo naman ang mangangailangan. Tapos wala nang magpapahiram sa atin dahil dyan sa ugali mo. Ba't naniniwala ka talaga sa sinabi ng lalaking yon? Hoy, Mando, walang mangyayari sa atin, ano? Hindi mo naman alam ang takbo ng buhay. Basta, walang mangyayari. At hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa iba. Yan ang tatandaan mo. Kinagabihan, sa isang liblib na bahagi ng bayan, huminto ang tricycle ni Ben sa harap ng isang bahay. Napapalibutan yon ng matataas na kawayan. Dahan-dahang bumaba si Ben. Hawak niya ang maliit na supot. Sa loob nun, naroon ang damit na huling isinuot ni Joshua bago ito isinugod sa ospital. Lumabas ang isang matandang babae. Mahaba ang puting buhok nito. Siya si Telia, ina ni Ben. Tahimik niyang tinignan ng anak. Sapo ko ba yan? Opo, Nay. Anong nangyari sa kanya? Wala na siya. Wala nang anak ko. Sino? Sino ang sinisisi mo sa ngayon? Si Ate Pe. Kapatid siya mismo ni Mila. 2 beses kaming lumapit sa kanya at nagmakaawa para kay Joshua. Pero 2 beses din niya kaming pinalayas. Matigas ang puso na meron siya. Oo, Nay. Matigas talaga. Pero hindi ko kayang matanggap yung sinabi niya. Napatay na yan at hindi na mabubuhay kahit bigyan ko pa kayo ng pera. Akin na ang damit ng apo ko. Ang sakit lang kasi, Nay, na may kakayahan naman siyang tumulong. Pero mas pinili niyang magdamot. Kahit magkano lang naman sana. Kung ganon, panahon na para maramdaman niya ang sakit na ipinadama niya sa iba. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Aling Fe sa pagbubukas ng tindahan. Tulad ng nakasanayan, isa-isa niyang inayos ang mga paninda at pinunasan ng mga yon. Napapangiti pa siya habang binubuksan ang kaha. Ang dami na naman nating benta kahapon. Nandyan ka na pala. Oh, ano na naman ba? Guguluhin mo na naman ako. Hindi ka ba nababagabag sa nangyari kay Joshua? Ano naman ang dapat kong ikabagabag doon, ha? Namatay ang bata. Ano ngayon? Wala naman akong kinalaman doon. Bakit? Ako ba ang nagpatay sa kanya? May sakit yon at wag mong isisisi sa akin ang pagkawala niya. Tayo ang huling nilapitan nila para humingi ng tulong. Hindi ko naman sila pinilit na pumunta rito. Hindi talaga nagbabago ang isip mo, ano? Oo, hindi talaga. Dahil kung babalik man ang panahon na yon, ganon pa rin ang gagawin ko. Ay nako, konsensya lang kasi ako. Ano na lang yung maliit na tulong para sa kanila. Ano ba, Mando? Paulit-ulit na lang tayo sa ganyan. Kasi naman, para na lang sa kapayapaan ng bata, para mailibing ng maayos.
At wala nang inaalala pa ang magulang niya. Sinabi ko naman na sa'yo, hindi ba? Hindi ko sila problema. Madamot ka lang talaga, Fe. Mabuti ng matamot ano, kaysa yung ako naman ang mawawalan. Natahimik na lang si Mando noon at hindi na sumagot. Pagsapit ng tanghali, may unang customer na bumili ng 2 kilo ng bigas. Habang tinatakal ni Aling Pe ang bigas, bigla siyang napatigil. Napayuko siya. May maliliit kasi siyang nakita na puting uod na gumagapang sa loob ng sako ng bigas. Agad naman niyang binuksan ang isa pang sako at ganun din ang nakita niya. Ano ito? Imposible! Paano nangyari to? Oh, anong meron? Tingnan mo to, Mando! Maayos pa yan ah. Bagong giling ang mga yan. Oo nga! Kung ganun, paano nangyaring puro uod na? Hindi ko nga alam. Ngayon ko lang naman nakita at may bumili. O sige, kakausapin ko na lang. Pasensya na, iho ha. Sa iba ka na lang bumili. Medyo nagka-problema kasi kami rito eh. Pwisit na yan. Sayang ang benta. Halika na at isasauli natin ang mga ito. Ay nako, abala pang nangyayari. Kinagabihan, habang nagsasara si Aling Fe ng tindahan, may narinig siyang mahinang katok. Napalingon siya. Tumigil naman ang katok, pero ilang segundo ang lumipas. Bumalik rin. Wala na! Sarado na kami! Ay nako, sino bang nandyan? Wala namang tao. Mga batang pasaway, oo. Kami na naman ang pinagdidiskitahan nyo. Isasara na sana niya ang pinto nang may marinig siyang mahinang boses. Napalingon siya pero wala namang kahit sino ron. Kinabahan na siya noon. Bakit ba ang tagal mong magsara? Ay naku, Diyos ko, aatakihin ako sa'yo eh. Bigla-bigla ka na lang nagsasalita. Ang tagal mo kasi. Kanina pa kita hinihintay sa may sala. Kasi may mga batang katok ng katok dito kanina. Mga bata, wala naman akong naririnig kanina. Basta meron. Mga nanggugulo. Tara na nga. Eto, buhatin mo. Oh, sandali lang naman. Hintayin mo namang mailak ko muna itong pinto. Natatakot ka ba? Hindi ano. Kaya lang naman ako nagpapahintay para kapag bumalik yung mga batang yon, ikaw na ang sumaway sa kanila. Kung saan ka talaga makikinabang eh. Doon ka no? Tara na nga. Sige na. Kung ano-ano pa kasing sasabihin eh. Nang gabing yon, hindi na nakatulog pa si Aling Fe. Paulit-ulit niyang naririnig ang mahinang katok. Kasabay nito, parang may batang umiiyak mula sa malayo. Mahigpit niyang tinakpan ng tenga niya para hindi na niya marinig yon. Pero dahil sa ginawa niya, napabangon si Mando. Pwisit na yun! Guni-guni ko na nga ang mga yon. Ano bang nangyayari sa'yo? May mga naririnig kasi ako. Ano namang mga naririnig mo? Hindi mo ba naririnig yung mga katok na yon? Anong katok? Sa pinto? Wala naman ah. Yung batang umiiyak. Wala rin. Ano bang mga sinasabi mo, Fe? May mga naririnig kasi ako. Malinaw na malinaw sa pandinig ko. Wala naman akong naririnig na kahit ano. Sige na, matulog ka na. Oh, balot na balot ka naman yan. Hindi ka ba iinitin yan? Hayaan mo na lang ako. Matulog ka na lang basta. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Aling Fe habang lumalalim ang gabi. Hindi na niya namalayan kung paano pa siya nakatulog. Kinabukasan, pagbukas pa lang niya ng tindahan, napaatras na siya sa sobrang gulat. Nagkalat kasi ang malalaking langgam sa mga estante. May mga ipis rin na gumagapang sa mga paninda. Ang mga biskwit at bigas ay kinakain ng mga daga. Kumuha siya ng walis at insect spray.
Pero habang pinapatay niya ang mga yon, para bang lalo lang silang dumadami. Mga peste! Dito pa talaga kayo nagsipunta sa tindahan ko! Mga buwisit kayo! Ang dami-dami nyo! Ay nako! Ang mga tinapay! Nabuksan ng lahat! Nakakainis kayo! Magsilayas kayo rito! Ano bang nangyayari dito? Hindi ko na nga alam! Kahapon wala naman ang mga yan! Parang hindi na normal ang mga to ah. Ano bang ibig mong sabihin? Hindi ko alam pero para bang may kusa silang pumunta rito. Ano bang sinasabi mo, Mando? Kita mo, dumadami sila lalo. Para bang gagawin na nilang pugad ang tindahang ito. Hindi pwedeng mangyari yun. Malaki ang malulugi sa akin. Tulungan mo na akong paalisin sila. Para silang may sariling isip. Alam na alam nila kung anong pupuntiryahin. Tumigil ka na nga sa kakasalita mo. Paalisin mo na lang sila. Tulungan mo na ako rito. Lumipas ang mga araw. Imbis na gumanda ang negosyo, mas lalo pang lumala ang problema. May mga bote ng soft drinks na kusa na lang pumuputok. May mga kahon ng noodles na inaamag kahit bagong deliver lang. Ang gatas ay napapanis na rin bago pa ang expiration date. Pero ang pinakamasakit kay Aling Fe ay yung unti-unti nang nawawala ang mga customer niya. Nagiging usapan na rin siya ng lahat. Natatakot na yung mga tao dito sa tindahan. Ano ba kasing nangyayari? Hindi ko nga alam. Bigla na lang naman nagkakaganito. Kahapon lang, puro langgam ang asukal. Ngayon naman may mga ipis na gumagapang dyan sa estante. Pati mga customer nagsisialis na. Pwisit talaga. Hindi ko nga maintindihan kung saan nanggagaling ang mga peste na yan. Sino bang bibili dito kung ganyan ang paninda mo? Hindi lang peste ang problema natin, Fe. Tignan mo ang paligid. Halos wala nang bumibili. Ano ngayon? Babalik din naman ang mga yan dito kapag wala silang nakita sa ibang tindahan. Paano pa nga babalik? Natatakot na sila. Kanina nga may bibili sana ng bigas. Pero pagtingin pa lang umatras na kaagad. Kasalanan ko bang may nakitang uod sa bigas ha? Hindi ko naman ginusto yun. Sino bang gusto nun? Noong isang linggo, maayos pa naman ang lahat ng paninda natin. Huwag mo akong tanungin ng ganyan ha. Hindi ko nga rin alam. Pati mga soft drinks kusa nang pumuputok. Ngayon naman, puro insekto na tong tindahan. Lugi na nga ako sa paninda. Wala pa tayong customer. Paano tayo makakabawi nito? Baka naman bumabalik na sa'yo ang lahat ng ginawa mo. Anong gusto mong palabasin ha, Mando? Parang karma ba, ganon? Sunod-sunod na kasi ang nangyayari. Nagkataon lang ang mga yon. Huwag mo akong sisimulan din sa pamahiin mo ha. Talaga bang nagkataon lang ang lahat ng yon? Kahit na hindi ka na mapakali tuwing madaling araw. Tumigil ka nga. Hindi ka na nga halos makatulog. Bawat gabi may naririnig kang kung ano. Kada umaga may nasisira namang paninda. Sinabi nang tumigil ka na. Madaling araw na noon, eksaktong 3:00. Biglang nagising si Aling Fe. May narinig na naman siyang katok. Kasunod nito ay nanigas siya. Kung ano-ano na rin ang naririnig niya at hindi na niya maintindihan kung nananaginip ba siya o hindi. Hanggang sa napasigaw na siya, agad namang bumangon noon si Mando. Ano ba, Pe? May tao, Mando! Nandyan na naman sila! Naririnig ko! Sino bang sinasabi mong nandyan? May mga tao sa labas. Naririnig ko sila. May umiiyak pa nga eh. May kumakatok at umuubo pa. Nanggugulo na naman sila sa tindahan. Ano bang sinasabi mo? Wala namang ibang tao rito. Meron nga. Rinig na rinig ng 2 tenga ko. Sige,
Para hindi ka nakabahan, sisilipin ko sa labas. Mag-iingat ka, Mando. Baka nantitrip lang ang mga yan. Pero meron talaga eh. Paalisin mo sila, ha? Oo na, ako nang bahala. Mabilis na binuksan ni Mando ang pinto. Tahimik naman ang buong paligid noon at walang kahit sino sa labas. Pagbalik niya sa loob, nanginginig na si Aling Fe. Malamig ang pawis, maputlang maputla ang mukha maging ang labi nito. At pagtingin niya sa kanang palad, may tumutulong pulang likido. Dugo! Mando! Tingnan mo to! May dugo ang palad ko! Wala ka namang sugat Kung ganon, saan ang galing ito? Ha? Kung wala akong sugat, bakit dumudugo ang kamay ko? Abay, malay ko. Ano ba? Hindi ka naman nakakatulong eh. Sagutin mo nga ako ng maayos. Ano nga ang gagawin ko? Hindi ko rin alam kung paano ka nagkaganyan. Hindi naman ako may gawa niyan sa'yo. Tsaka, katawan mo yan, hindi ba? Ikaw ang dapat na nakakaalam kung paano yan nangyari. Hindi ko nga rin alam. Wala nga akong naramdamang iba. Nakita ko na lang na merong dugo. Ano yon? Bigla na lang nagkaganyan nang wala namang dahilan. Siguro, oo. Ewan ko. Pareho silang natahimik noon. Sa kabilang dulo naman ng barangay, sa loob ng maliit na bahay, tahimik na nakaupo sa harap ng isang nakasinding kandila si Aling Telia. Nasa harap niya ang damit ni Joshua. Nakapikitang matanda habang marahang binibigkas ang mga dasal at maging ang orasyon. Hindi pa ito ang katapusan mo, Fe. Ngayon pa lang magsisimulang maramdaman ng puso mo ang bigat sa bawat taong sinaktan at pinagdamutan mo. Buhay na ang nawala, pero mas mahalaga pa rin sa iyo ang pera. Ang kadamutan ay inilulugar. Ang awa at malasakit ay hindi dapat nawawala. Hindi na muling naging tahimik ang buhay ni Aling Fe. Bawat paggising niya, pakiramdam niya ay mas mabigat ang katawan niya kaysa noong nakaraang araw. Madalas na rin siyang hinihingal. Wala nang gana kumain. Kahit pa paborito niyang pagkain, 2 subo pa lang, parang gusto na niyang isuka. Halos 2 araw ka nang walang maayos na kinakain. Wala lang ito. Baka dahil lang ito sa nararamdaman ko. Sana lang ganun. Tingin ko kasi parang iba na yan eh. Napapagod lang ako kaya ganito. Tsaka wala lang talaga akong gana kumain. Magpatingin ka na kaya sa doktor. Huwag, hindi. Ayoko. Kung ano-ano lang ang ipapagawa nila sa akin. Bakit? Yun lang bang tingin mong gagawin nila sa'yo? Oo. Tsaka magastos pa yun. Sayang lang ang pera. Buhay mo na ang pinag-uusapan natin, Tito. Hanggang ngayon, pera pa rin ang iniisip mo. Ang sakit ng dibdib ko. Napaupo si Aling Fe. Sunod-sunod ang naging pag-ubo niya hanggang sa may tumulo ng dugo sa gilid ng labi niya. Mabilis naman siyang inalalayan ni Mando. Makalipas lang ang ilang oras, naghihintay na si Mando noon sa labas ng silid habang sinusuri ng doktor si Aling Fe. Para bang huminto ang mundo ni Mando nang sabihing may malala ng karamdaman ng asawa niya. Yun na ang naging simula ng pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan ni Aling Fe. Sunod-sunod ang naging laboratorio, patong-patong na bayarin, hanggang sa unti-unti na ngang naubos ang perang buong buhay niyang iniingatan. Isang umaga, habang nasa ospital, tinanong niya si Mando. Magkano na lang ang natitirang pera natin, Mando? Kaunti na lang yun. Hindi ko alam pero sapat na lang siguro pang 2 araw. Nabenta mo na ba ang motor mo? Oo, nabili na yun nung nakaraan pa. Yung lupa natin.
Nasanlaan na rin yun. Nakalabas na ba ang lahat ng ipon natin? Wala na ba? Oo, yung bahay at tindahan na lang ang natitira sa atin. Wala na, yun na lang talaga. Wala na talaga lahat. Wala na nga, nagamit na lahat sa'yo. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin gumagaling. Pambihira naman yung sakit na meron ka. Sinisisi mo ba ako, ha? Sinasabi ko lang naman sa'yo ang lahat. Pero kung yun ang pakiramdam mo, bahala ka na. Pumikit na lang si Aling Fe, kasabay ng pagpatak ng luha niya. Kinabukasan, lakas loob na pinuntahan ni Mando ang mga kamag-anak nila. Isa-isa siyang kumatok, nakikiusap, humihingi ng kahit kaunting tulong, pero halos pare-pareho ang nagiging sagot sa kanya. Kuya Mando, nabalitaan ko yung nangyari kay ate. Oo. Ito nga, ako naman ang lumilibot sa mga kamag-anak namin para humingi ng tulong para sa kanya. Natulungan ka ba nila? Oo, may ilan namang nagbigay ng tulong. Pero halos karamihan ayaw kaming tulungan. Hindi daw kasi sila tinulungan ni Fe noon. Ang hirap ano? Sinabi mo pa. Ito yung sinasabi ko kay Fe. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Pasensya ka na ha, Mila. Sa'yo ko pa na ilalabas itong hinanakit ko. Okay lang kuya. Eto, maliit na halaga lang to ha, pero sana makatulong sa inyo. Maraming salamat, Mila. Hayaan mo, isasabi ko to sa ate mo. Magpakatatag ka kuya. Alam ko nakakapagod yung ganyang sitwasyon. Oo nga, kita mo, hindi na nga ako nakakapag-ahit ng bigote ko. Kaya nga, ganyan na ganyan din kami ni Ben. Kaya lakasan mo lang yung loob mo. Kumain ka kuya, huwag kang magpapagutom. Ikaw ang kailangan ni ate ngayon. Oo, sige. Salamat ha. Mabigat ang loob ni Mando nang bumalik na ito sa ospital. Napansin naman kaagad yon ni Aling Fe. Alam niyang pagod na ang asawa niya at wala na silang iba pang mapagkukunan para sa mga kailangan niya sa ospital. Wala rin kasing improvement ang kalagayan niya. Para bang mas lalo pang ang lumalala yon. Saan ka nang galing, Mando? Nanghingi ako ng tulong sa mga kamag-anak natin. May tumulong naman ba sa atin? Meron naman, pero hindi sapat yun. Halos karamihan kasi ayaw tumulong dahil masama ang loob sa'yo. Ganun ba? Hindi ka nila kayang patawarin dahil dun sa pagdadamot mo sa kanila nung nangangailangan sila. Eto na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Nako, madamot lang din sila. Kung ano ang ginawa mo, yun rin ang binabalik nila sa'yo. Pero iba ang kapatid mong si Mila. Kahit nakapos sila at may mga utang pang ang binabayaran, nagbigay pa rin siya ng kaunti. Kinakaawaan lang ako ni Mila. Alam mo, para lang may maisumbat yon sa pagdating ng panahon. Sana ganun nga, pero imposible. Mabuti siyang tao dahil marunong siyang maawa. At kinikilala ka niya bilang ate pa rin niya sa kabila ng ginawa mo sa kanila noon. Akala ko hindi tayo darating sa puntong magmamakaawa tayo sa tulong ng iba. Pero ayan na, nandyan ka na't nakaratay lang sa ospital. Ilang araw pa ang lumipas, lalong nanghina si Aling Fe. Isang gabi, lumapit si Mando sa kama niya. Payat na ang kamay ni Aling Fe noon. Namumutla rin, bakat na nga ang mga ugat niya. Mahigpit yung hinawakan ni Mando. May kailangan ka ba? Wala naman,
Pero Mando, pagod na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan, Fe. Makinig ka muna sa akin. Pasensya ka na ha. Nagsisisi ako sa lahat ng taong itinaboy ko at sa pagkakataong mas pinili ko ang pera kaysa sa pamilya at mga kamag-anak natin. Akala ko kapag marami akong naipon, wala na akong dapat ikatakot. Pero nagkamali ako. Dahil ang pinakamahalagang nawala sa akin, hindi pala pera, kundi ang tiwala at pagmamahal ng mga tao. Ano bang sinasabi mo, Fe? Shh! Kung maibabalik ko lang, Mando, hindi ko na gagawin ang lahat ng iyon. Pero huli na. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero sana may natutunan tayo sa nangyari sa atin. Oo. At kung makita mo si Namila, Ben, sabihin mo, humihingi ako ng tawad ha. Pati na rin kay Lorna. Sabihin mo, pinagsisisihan ko na hindi ko sila tinulungan noon. Makakaasa ka. Sasabihin ko sa kanilang lahat ng yan. Sana lang mapatawad ka nila. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Pero hindi na kita masasamahan pa ha, Mando. Ano ka ba, Fe? Tigilan mo na nga ang pagsasalita mo ng ganyan. Matulog ka na. Magpahinga ka na. Doon na tuluyang ipinikit ni Aling Fe ang mga mata. Hanggang sa nagmamadali na ngang pumasok ang mga nurse. Sinubukan pa nila ang lahat, pero wala na talaga si Aling Fe. Tahimik na yumuko si Mando noon at pinunasan ng luha. Dahil bilang asawa, masakit sa kanya ang nangyari. Sa kabila ng ugali ng asawa niya, mahal niya ito. Hindi na sana umabot pa sa ganito, Fe. Wala ring pinuntahan ng lahat. Pero susubukan kong bumangon. Babaguhin ko ang tingin nila sa atin. Maging sa tindahan mo. Sisiguraduhin kong kikilalanin nila yon balang araw. Hindi dahil sa ikaw yung may-ari, kundi dahil hindi lang yun basta tindahan. Makalipas ang ilang araw, dinumog ng maraming tao ang lamay ni Aling Fe. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa pakikiramay nila kay Mando. Nahingan na rin ni Mando ng tawad ang mga taong pinagdamutan niya noon, mga pinahiya at pinalayas sa kanila noon. Napatawad rin naman nila si Aling Fe, pero hindi na maibabalik noon ang buhay na nawala. Makalipas lang ang ilang buwan, muling nagbukas ang sari-sari store ni Aling Fe. Pero ibang-iba na ito. Isang umaga, bumili ang isang matandang babae. Nako, kulang ako ng 2 piso. Saktong-sakto lang pala itong naidala ko rito. Hayaan nyo na po. Ibalik nyo na lang kapag sa susunod na bili nyo. Salamat ha, Mando. Kahit na 2 piso lang yun, mahalaga yun para sa tindahan nyo. Sige ho, alam ko naman na hindi nyo kakalimutan ng 2 piso na yon. Ano ka ba? Abay, syempre naman ano. Tito Mando! Tito Mando! Oh, ano ba yon? Pwede po bang makahingi ng 2 karton? Patungan lang po sana sa higaan namin. Matigas po kasi yung papag eh. Tsaka paglalagyan na rin po ng ibang gamit. Sige, kunin mo na ang lahat ng kailangan mo. O eto, mas malaki yan ha. Nako, salamat po.
Malaking tulong po ito para sa amin. May aayos na po ni Mama yung mga damit namin. Marami pa akong mga parating bukas. Kapag naayos ko na, itatabi ko yung mga karton ha. Kunin mo na lang dito. Opo, maraming salamat po talaga. Masayang tumakbo no ng bata pa uwi. Napatitig naman si Mando sa larawan ni Aling Fe na noon ay nakasabit sa dingding. Kahit na ilang buwan na ang lumipas, naaalala pa rin niya at para bang sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. May takot rin naman si Mando dahil sa mga nasaksihan. Minsan, iniisip niya pabalik ang mga peste. Pero sa paglipas ng panahon, wala naman ng ganong nangyari. Ang tindahan na minsang kinakatakutan ng mga tao ay naging tindahan na ng kabutihan dahil yon kay Mando. Samantala, sila Mila ay patuloy na nagbabayad sa mga utang. Matapos ang libing ni Aling Fe, hindi na sila nakapag-usap pa ni Mando. Naging abala sila sa mga buhay nila. Makalipas ang 3 taon, bumisita sila Mila kay Mando para magbigay ng imbitasyon. Oh, Mila! Kuya Mando, binuksan mo pala ulit tong tindahan ni ate ano? Oo. Maganda naman ang pwesto tsaka kaya ko namang i-manage ito. Mukha ngang malago eh. Hindi naman. Maayos naman ang kita. Ikaw, kamusta kayo? Ayun na nga kuya, kaya pala kami nagpunta dito kasi para magbigay kami ng imbitasyon sa'yo. Imbitasyon? Para saan naman? Magpapakasal ba ulit kayo ni Ben? Hindi kuya, ano ka ba? O eto, basahin mo na lang. Christineng, ibig bang sabihin nito? Oo, nagkaanak ulit kami ni Ben. Isasabay na rin namin dyan yung pa-blessing ng mini grocery namin. Aba, kita mo nga naman may grocery na kayo. Oo kuya, nag-umpisa din kami sa tindahan lang hanggang sa ayon, may mini grocery na kami ngayon. Asensado na talaga kayo. Nag-uumpisa pa lang kuya. Sana nga pala rin para tuloy-tuloy na. Abay, oo naman. Basta wag mo lang gagayahin ang ate mo. Ano ka ba kuya? Kalimutan mo na yung masasamang nagawa ni ate sa amin. Matagal na panahon naman na yon. Oo, nga pala. Yung anak ba ni Lorne nasa abroad na? Ha? Nakabalik na yun kuya. Ang ganda nga ng bahay nila ngayon eh. Talaga? Mabuti naman O siya, halikayo't magmerienda na muna tayo sa may loob. Tamang-tama, may nabili akong tinapay dyan. Matagal-tagal din kayong hindi nadalaw dito. Marami-rami tayong pag-uusapan. Oo nga, sige po. Masaya pa silang nagkwentuhan ng ilang minuto bago nagpaalam sila Mila dahil may aasikasuhin pa. Isang umaga, tila ba bumalik ang eksenang matagal nang nabaon sa limot. Sa pagkakataong yon, si Mando at Aling Cora naman ang magkaharap. Pero ibang-iba na ang nangyari. Wala nang pangpapahiya at pagpapalayas na naganap. Mando! Oh, Aling Cora, nagmamadali yata kayo. Oo, pasensya ka na ha. Ano bang atin? Yung apo ko kasi nagtatae. Makikisuyo sana ako sa'yo. Ano? Nako, wala yata akong gamot na pwede sa bata rito Ay, teka. Ang alam ko, meron akong juice na tinitimpla para sa nagtatae. Pwede sa bata yun, para hindi siya manghina. Oo, sige. Pahiramin mo muna ako ha. Oo naman, sige. Sandali at hahanapin ko lang yung sinasabi kong juice. Kung pwede, makikihiram na rin sana ako kahit magkano lang. Dadala ko na rin sa ospital. Eto na yung juice. Sa pera naman, eto ang 2,000. Yan lang kasi ang mapapahiram ko sa'yo ngayon.
Hindi pa kasi nagbabayad yung iba. Alam mo na, maraming tumatakbo sa tindahan na to. Nako, ayos na ito. Kahit nga pamasahe lang namin eh. Sige na ho, okay na yan. Salamat ha. Babayaran na lang kita kapag dumating na yung mama niya. Makakaasa ka. Sasabihin ko sa kanya kaagad yung pinahiram mo sa amin. Sige po, mag-ingat na lang kayo. Lolo, nandito na po kami. Oh, apo, kamusta naman sa eskwela? Okay lang naman po. Ang gara ng motor mo, Lolo. Ang taas ng sidecar. Nabilib nga yung kaklase ko. Ikaw talaga. Baka naman iniyabang mo ha. Hindi po ah. Nung sinundo nga po ako ni Papa, naglapit sila lahat eh. Sige na, pumasok ka na at magbihis. Samahan mo ulit ako rito sa may tindahan ha. Para naman malilibang ulit ako. Oo naman po, Lolo. Pero basta may merienda ako dyan ah. Hindi pwedeng wala. Hindi kita sasamahan kapag wala akong merienda. Oo naman, sige. Walang problema. Mahalaga ang pera dahil kailangan natin ito sa araw-araw. Ngunit kapag mas pinili natin ang salapi kaysa sa malasakit, pag-unawa at pagmamahal sa kapwa, pwede nating makuha ang yaman pero mawawala naman ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Sa huli, ang kabutihang ibinibigay natin ang siyang babalik sa atin sa oras rin ng pangangailangan. Ang sabi nga sa kasabihan, kung ano ang ibinigay, ganun din ang babalik sa atin. Minsan nga, mas higit pa. Hanggang dito na lang po. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong ito ni Aling Fe. Abangan po ang mga susunod na kwento sa channel na to. Maraming salamat po. Huwag nyo pong kalimutan na mag-like and mag-comments. Bye-bye!